Ako si Angelo, 17 years old. At ito ang hindi ko malilimutang karanasan noong isang Biyernes Santo. Alas 9 pa lang ng gabi nagme-message na si Raylan, ang tropa kong palaging puno ng kalokohan. Bro, tara na. Nandun sila Joanna at Eunice sa kabilang baryo. Alam mo na, chat niya. May kasamang laughing emoji. Sila ang mga nililigawan namin. Kaya kahit mahigpit si Mama, parang gusto ko ring sumama. Pero ang bigat ng pakiramdam ko, parang may babala. Di ako pinayagan ni Mama, bro. Sagot ko. Pero alam kong hindi niya ako tatantanan. Bandang alas 10 tumakas ako. Dahan-dahan akong lumabas sa kwarto. At maingat na binuksan ang gate. Paglabas ko, nandun na si Raylan sa tapat. Sakay ng luma niyang motor na sobrang ingay. Bilisan mo, bro. Late ka na. Aniya habang inaayos ang helmet niya. Habang bumabaybay kami sa kalsada, ramdam ko ang malamig na hangin. Ang bawat tunog ng motor niya ay parang may kasamang babala. Sa isip ko, bigla kong naalala ang sabi ng matatanda. Tuwing Biyernes Santo daw, wala ang Panginoon. Hindi ko alam kung totoo, pero parang may bigat sa gabi na yon. Pagdating namin sa tulay na malapit sa sementeryo, biglang tumigil ang motor. Ano ba to? Reklamo ni Raylan habang bumababa. Sinubukan niyang tignan ang gas tank. Puno pa. Sinilip niya ang spark plug. Walang problema. Kahit anong gawin niya, ayaw talaga umandar. Bro, tulak na lang natin. Malapit lang yung talyer ni Kuya Nardo. Sabi niya. Habang tinutulak namin ang motor, naramdaman ko ang lamig ng hangin na parang tumatago sa balat ko. Sa di kalayuan, nagsimula ng tahulan ng mga asong bukid. Hindi normal ang tunog nila. Parang may nakikita silang hindi namin kayang makita. Medyo creepy, ha? Bulong ko. Pilit kong nilalabanan ng takot, pero hindi ko mapigilan ang panginginig. Biglang bumusina ang motor. Malakas. Parang sumigaw ito. Bumibingi sa tenga namin. Ano ba, Raylan? Huwag kang mang-trip. Sigaw ko. Napatingin siya sa akin, kitang-kita ang takot sa mukha niya. Hindi ako ang bumusina, bro. Sagot niya. Hawak ang manibela na hindi gumagalaw. Pagkatawid namin sa tulay, huminto kami para magpahinga. Hinawakan ni Raylan ang balikat niya. Angelo, huwag kang ang manakot, bro. Sabi niya bigla, na halatang naiinis. Pero malayo ako sa kanya. Hindi ako, bro. Sagot ko habang lumalapit sa kanya. Kasi ramdam ko na talaga na parang may kakaiba. Nagtinginan na lang kaming dalawa at dumistansya sa motor. Biglang umandar ang motor at bumusina ito ng sobrang lakas. Hindi namin alam kung magpapasalamat ba kami o matatakot. Pero nung biglang ipinakita ni Raylan sa akin ang susi na daladala niya, doon na kami nagtakbuhan. At lumiko kami sa isang daan kasi parang may narinig kaming ingay. Balak sana naming hihingi ng tulong. Paglingon ko sa gilid, naroon sila. Isang grupo ng mga nilalang nakatayo sa dilim. Hindi sila tao. Walang ulo ang bawat isa sa kanila. Parang nag-uusap sila, pero hindi ko maintindihan ang tunog. Basag na radyo ang tunog nila. Nakakatakot. Parang sumisiksik sa utak ko. Sa takot namin na baka mapansin kami, bumalik kami sa dinaanan namin palabas. Paglabas namin, pansin pa rin namin na patuloy ang pag-andar ng motor ni Raylan na parang may nagmamaneho nito. Hindi namin nilapitan at tumakbo kami ng mabilis patungo sa bahay namin. Sobrang haba ng tinakbo namin. Halos kalahating oras ang nilakbay namin bago makarating sa bahay. Sobrang nakakapagtaka kasi kahit isang sasakyan, walang dumaan hanggang sa marating namin ang bahay at dun lang kami nakaramdam ng pagod. Pagdating namin sa bahay, halos madapa pa ako sa pagmamadaling buksan ng gate. Bro, pasok na! Mahina akong sigaw dahil sa pagod. Pagkapasok namin sa gate, halos hindi ako makahinga sa aming nakita. Ang motor ni Raylan nakapark sa gilid ng bahay. Nagtinginan lang kami at dahan-dahang lumapit kami sa motor para ikumpirma kung yun ba talaga ang motor niya. At pagkalapit namin,
Nanlaki na lang mga mata namin nang biglang umandar ulit itong mag-isa at bumusina ng sobrang lakas. Napaatras kami. Lumabas sina Mama at Papa galit na galit. "Ano na namang pinaggagawa mo, Angelo?" tanong ni Papa. Tinanong ni Mama kung may plano ba kaming aalis at saan daw. Kaya sinabi ko na lang sa kay Mama na tenesting lang namin kasi bagong kabit ang karburador ni Raylan at pinatigil na ito ni Papa dahil gabi na daw. Nilapitan ito ni Raylan at sinusiyan at namatay ang andar ng motor at nagtinginan lang kami ni Raylan at pinapasok na kami nila Papa. Hindi na rin pinaalis si Raylan kasi gabi na at doon na lang pinatulog sa bahay. Hindi kami makatulog ni Raylan sa gabing iyon. Tahimik lang kami na parang hindi namin alam ang gagawin dahil hindi namin maipaliwanag ang nangyari. Kinabukasan parang sabog kami dahil wala kaming tulog habang kumakain kami. Ikinuwento ko sa kanila ang nangyari kagabi. Pero hindi naniwala sila Papa at Mama. Kakalaro daw namin ng ML kaya hindi na kami makatulog ng maayos. At kung ano-ano na lang napapanaginipan namin. Simula noon, hindi na kami lumalabas tuwing gabi ni Raylan. At hanggang ngayon, hindi pa rin namin makalimutan ang gabing iyon.